What's up mga repa? This is Kuya Nicky again, nagpapalik. So, simulan natin humawak ng sandok nang tayo magluto na. Tara mga repa. Okay, ito pala yung garlic buttered shrimps mga repa. So sa video na to, isi-share ko sa inyo ang aking step-by-step procedure and ingredients kung paano lutuin itong recipe na to. Okay mga repa, ito ang ating mga ricado. Meron tayo ditong shrimp, ground pepper, salt, and tiniktik na bawang, sugar, oyster sauce, butter, combined na sili, at onion spring. Okay mga repa, simulan na natin magluto. Ang unahin natin dito is tunaw tayo ng butter sa kawali. Make sure lang na lagi natin itong hahaluin para hindi masunog yung ilalim. Yan, pag mainit na siya, yan yung right time para ilagay yung diniktik na bawang. So, ang objective natin kay bawang ay kailangan para siyang medyo maging brown na medyo malutong. Pag na-achieve na natin yung ganong texture ni bawang, yun yung tamang time para i-add yung other ingredients. Haluin lang natin siya. Make sure pag nagluluto tayo, talagang ino-observe natin yung ating niluluto. Ipagpaliban muna ang pagnood ng mga K-drama. Yan, i-add na natin si oyster sauce. Dito, yung ibang tao, ginagamitan nila ng ketchup o kaya toyo. For me kasi, mas nasatisfied ako pagka gamit ko dito is oyster sauce. Yan, haluin lang natin siya maigi para mag-mix ng maayos yung mga ingredients natin. Add tayo ngayon ng brown sugar na mayroong touch of white sugar. Wala kasi napaghalo ko sa lalagyanan yung mga sugar ko. Pero di naman maka-apekto yan sa quality ng luto. So mag-a-add tayo ng rock salt. Nire-ready ko na kasi yung lasa ng sauce natin. Ang gusto ko kasing mangyari dito is medyo matamis-tamis siya. Nag-add ako ng water. So, medyo matamis-tamis na medyo maalat na medyo may sipa ng anghang. Then the rest, yung lasa na syempre, si shrimp na yung magpapalasa niyan ng kusa. Yan, titikman ko siya. Kapag kulang, mag-adjust tayo ng for me, okay na yung timplang to. Kaya, in-add ko na si shrimp. So, ayan, pagka nagluluto tayo niyan, talagang kailangan huwag nating iwanan. Kasi mabilis lang maluto to. Kailangan nito, pagka nakita na natin na mula na siya, at medyo lumabas na yung katas at lumapot na, yun okay na siya. Kasi pag napabayaan to, kumakapit yung balat sa body ng hipon, okay naman yung iba. Hilaw yung nagagawa, hindi na napapalabas yung talagang flavor ni hipon. Ayan, nag-add ako ng pepper, ground pepper. Tansya-tansya lang din. So, nag-add ako ng, yan, 2 siling labuyo, tsaka 1 siling haba. Sinap ko lang siya. Hindi siya kaangangan. Kung ganito yung timpla nung ganito kadami na yung ginawa mo, para lang may sipa ng anghang yung garlic buttered shrimps na niluluto nyo. Nga pala mga repa,
Itong lutong to, kung titignan nyo, kala nyo mahal. Pero hindi. Nabili ko lang tong hipon na to na ganyan kadami. Less than 200 pesos. Mag-add ka lang ng butter o kaya pwede naman mantika. Then toyo. Then sili. Yan, napakatipid nito. Tapos masasabi ko sa inyo, yung patak ng sauce nito, isang patak ng sauce nito, mapapatatlong subo kayo ng kanin at mauubos nyo ang sinaing nyo. So ayan, hinahalo lang natin. Kasi ngayon, pag bili ka ng baboy, parang presyo na rin ng baka, tsaka yung mga pangrikado, mahal na rin ang bilihin talaga. Kaya ito, sulit talaga to. Okay, mag-add lang tayo ng onion spring. Pang pinali natin. Oo nga pala, mga repa. At, sobrang thank you ulit sa inyong lahat sa hindi pagsawa nyo na pagnood at pagsuporta. So, God bless you all. And don't forget nga pala to like, comment, and subscribe. So, till next Thursday. So, this is Korean again. And have a good day, everyone.